naiinggit po tayo sa mga nangyayari po sa iba. Kung sino pa yung walang Diyos, kung sino pa yung walang ginagawa para po sa Diyos, parang sila po yung umuunlad, sila po yung nananagana, sila pa yung nagtatagumpay. Samantalang tayo na may Diyos, naglilingkod sa Diyos, parang hindi tayo makausad, parang hindi po tayo makaangat sa buhay. Minsan nasasabi tuloy natin sa sarili natin, unfair ba ang Diyos? Parang hindi yata siya makatarungan. Bakit? Parang tayo na mga anak niya, tayo po yung nagkukulang at samantalang yung mga walang kaugnayan sa Kanya, sila po yung parang talagang makikita nating umaangat sa buhay. Now, yun po ay naging tanong ko rin. Pero ito po, tayo lang ba talaga ang nagtatanong noon o meron ding nagsabi nito noon? At yan po yung atin pong titingnan sa Malakay. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang Kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayon kung sino yung palalo, ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang yon. Kung sino, gayon sino ang palalo, hindi lamang yon. Ang masasama ay nananaganap at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niyang kanilang usapan at itinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin. Sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin, kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang ang pagkakaiba nino at nino ng taong naglilingkod at hindi naglilingkod. Amen. Diyan ko po kinuha yung atin pong pag-uusapan ngayon. Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Kasi kailangan po natin itong ma-determina. Okay? Kasi kung tayo po, yung merong Diyos at walang Diyos, yung may takot sa Diyos at walang takot sa Diyos, yung naglilingkod at hindi naglilingkod, kung tayo po ay iisa lang, wala hong diferensya. Kaya kailangan ma-distinguish po natin ano yung kaibahan natin sa kanila. Number one, para po mas masabi natin, mas iba tayo sa kanila kasi ikaw yung nakakilala sa Diyos. Nakilala mo ang Diyos. Ang sabi po sa Jeremiah, tingnan po ninyo, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ano? Sundan niyo ako. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ano? Ayan, ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So dito mga kapatid, kung papansinin niyo, hindi naman pala masama yung magyabang. Hindi naman pala masama yung magmalaki. Amen. Kasi marami pong pwedeng ipagmayabang ang tao sa kanilang buhay. Gaya ho ng binabanggit dito. Yung mga bagay na meron po sila. Yung kanilang talino. Yung kanilang mga lakas. Yung kanilang kayamanan. Pero sabi rito ng Panginoon, kung meron daw nais na magyabang, ano dapat ipagyabang? Kung merong nais magmalaki, ang ipagmalaki natin ay nakilala natin ang ating Panginoon. Amen. So, hindi nga po pala masama.
Depende pala ito sa iyong ipagyayabang. Depende ito kung ano ang atin pong ipagmamalaki. Church, listen. Pwedeng wala tayo nung meron po sila. Hindi tayo matalino gaya ng binabanggit dito. Hindi rin tayo malakas at meron tayong impluensya. Okay? Hindi rin tayo mayaman, probably tulad po ng mga makikita natin sa labas na nakahigit sa atin. Pero alam mo ba importante rito? Yung nakilala mo ang Panginoon, yun yung kahigitan mo saan? Sa kanila. At kahit wala ka pa nung bagay na binabanggit dito, damir pa na nakilala mo ang Panginoon sa puso mo, parang sasabihin kong mas higit ka kumpara saan? Sa kanila. Sapagkat yung nakilala mo, hindi nila nakilala. Yan, basahin po niyo. Kung may nais pagmalaki, ang ipagmalaki niya alin? Kasi nga, hindi po lahat. Kung lahat ng tao ay nakakilala tulad ninyo, sa tingin nyo kaya wala sila rito? Narito rin sila. Bakit? Katulad ninyo na nakakilala rin sila sa Diyos. Pero damir pak na wala po sila rito, hindi po nila kilala ang ating pong Panginoon. Are you with me? Sabi po roon, tingnan nyo, marami ang focus lang ay hanap buhay. Dahil ang hangarin po nila ay yumaman. May masama ba ron? Wala naman pong masama ron sa mga bagay nito, amen? Dahil yun din po ang gusto ng Diyos na mangyari po sa atin. Pero ang kaibahan ng iba, yun na lang ang pinapahalagahan nila. At dahil po dito, nawalan sila ng oras at panahon sa Diyos at sa gawain sa Diyos. Sa tingin nyo kapatid, kung yung pong kapatid na ito, bakit walang nakaupo ngayon dyan? Nasaan yung nakaupo? Meron siyang ibang pinahalagahan. Wala naman pong panghuhusga sapagkat hindi naman natin alam kung sino mga nakaupo dyan. Amen? Damir pag na walang nakaupo dyan, ibig sabihin, yung tao na dapat ay nariyan, meron siyang ibang pinahalagahan. Hindi yun mga kapatid. Ang tunay na dapat na binibigyan ng halaga. Ano sabi niya? Tingnan nyo. Hindi dapat magpakahirap, magpagalsahan ng buhay. Maaga kong bumangon, gabing-gabi kong, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh, sino? Hindi po niya sinabi rito na masama yung maghanap buhay. Sinabi ba? Hindi. Ang sinabi niya rito, huwag magpakahirap sa hanap buhay. Bakit po? Sabi rito, maagang gumising, gabi kong huminto. Kung maaga kang gumigising, gabi ka kung humihinto, ano pa oras mo? Ano pa panahon mo para sa Panginoon? Kaya sabi niya rito, pinagpapahinga tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung time na pahinga, yun po yung oras na mailalaan po natin para sa Kanya. Tama po? Ayan, para makita natin. Nasa verse 2 tayo ng awit 127. Hindi natin binasa yung 1 eh. Kunin natin bago dumating dyan. Tingnan nyo. Ano ba yan? Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng oras na nilalaan sa ating sarili. Ayan, nabanggit ko na yan. Ito yung 27. Malimang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga nagtayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malimang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod. Ang bantay ay nagpupuyat ng walang maliban daw ang Diyos ang nagtayo. Nagtayo ng ano? Ano ibig sabihin nito? Nagtayo. Malibang ang Diyos ang nagtayo. Malibang ang Diyos ang nag-umpisa. Diyos ang nagpasimula. Diyos ang nauna. Amen. At kung hindi daw ang Diyos ang nagtayo, at tayo lang ang nagtayo sa sarili po natin, lahat tayo nagpapagod. Are you with me? At kung hindi daw ang Diyos ang nagbabantay, tayo na nagpupuyat sa pagbabantay, yung ginagawa natin walang kabuluhan. In effect, ang sinasabi rito, hindi natin pwedeng alisin sa equation ng Diyos.
At iyan ang kaibahan po natin sa kanila. Sa iba, hanap buhay lang ang mahalaga para sa kanila at wala na silang oras na inilalaan sa Diyos. O, yun yung binabanggit ko sa inyo rito. Bakit wala yung kapatid? Baka ho nag-sideline. Baka ho may oportunidad na maghanap buhay. O, pero hindi po yun ang sinasabi rito ng ating Panginoon. O, tingnan nyo sinabi ni Pablo patungkol sa mga bagay nito. Hindi natin pwedeng alisin sa Diyos sa equation. O, sino ba ang nagbibigay ng tagumpay? Sino? O, paano mo ngayon naaalisin ng Panginoon? Kaya nga sabi ron, maliban siya ang nagtayo, maliban siya ang nagbabantay. Nasa taong pag-iisip at ngunit itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at ang tao nagbabalak ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Tayo nag-iisip, tayo nagbabalak, pero ang tagumpay kanino gagaling? Sa Diyos. O siya na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Paano mo siya iaalis sa buhay mo? At kung sakali lang sa tingin mo, nagtatagumpay ka sa sarili mo, kapatid, tingnan mo pagdating mo sa dulo. Kasi kapag ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay, sisiguraduhin ko sa iyo, mai-enjoy mo yung pong victory na yun. Amen. Ito sabi ni Pablo, tingnan niyo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang, inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bilang kapalit ng lalong. Ano yung lalong mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, makantang ko lang sino? Ang sabi ni Pablo, lahat ng bagay, inari kong kalugihan bilang kapalit ng lalong. Ano yung mahalaga kaysa lahat ng bagay? Okay na po sumagot. Ano yung mahalaga kaysa lahat ng bagay? Nakilala niyo si Kristo. Yan po yung pinakamahalaga. Tapos diniinan pa niyang muli, ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lang sino? Ganyan po ba pinakikita natin kay Lord? Yung pahalaga natin o yung halaga niya sa atin? Kaysa lahat ng bagay? Kaya nga natin ipagpalit ang Panginoon eh. Minsan nga iiwanan mong gawain ng Diyos eh. Tatalikuran mo ang Diyos para lamang sa ano? Sa mga bagay na pwedeng inaalok sa iyo na oportunidad. Para kano? May pagkakitaan. Pero para kay Pablo, yung daw inaari niyang pakinabang. Inaari niyang kalugihan. Amen. So ano pong hinangad ni Paul? Tuloy po natin ang basa. Ang tanging hangarin ko, naintindihan po ba natin hangarin? Kung meron ay akong hinahangad, extreme na ito extreme. Ang tanging hangarin ko ay ano raw? Tanungin ko kayo, prior to this, hindi pa niya kilala si Kristo? Kilala na amen? Kilala na, amen? Bakit po ito pa ang sinabi niya? Lubusan niyang, sabi niya, ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala. Hindi pa ba niya lubos na kilala si Kristo? Hello? Kasi kanina sabi niya, ang hangarin ko makilala si Kristo. Okay, ngayon, eto pa. Idinidiin niya. Ito ay pinakalubos ko na gustong mangyari. Makilala si Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayong masettle doon lang sa bagay na pagkaunawa natin tungkol kay Kristo. Amen. Dapat maging puso tayo ni Paul na sinasabi natin, meron akong hinahangad na isa pa sa buhay ko. Alin? Yung lubusan kong makilala si Kristo. Bakit? Meron pa palang pwede na mas makilala natin ang Panginoong kung sino siya. Eto, sasampulan ko kayo. Kilala niyo ako kung sino? Kilala niyo ako? Ang gasan ng pagkakilala niyo sa akin. Hanggang doon
Kung ano lang yung alam nyo tungkol sa akin, yun lang ang pagkakilala nyo sa akin. Pero kung sasabihin ko sa inyo na malalim ang pagkakilala nyo sa akin, hindi mangyayari yan not unless nakasama ko kayo at lagi ko kayong nakakausap. Tama. Ganun din po sa Diyos. Kung Sunday after Sunday lang po ang oras nating inilalaan sa Diyos, huwag kayong mag-expect na lalalim ang pagkaunawa niyo sa Diyos. Dahil kung malalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, hindi po ganito ang magiging trato lang natin sa Diyos. Mas higit pa dyan. Nakita niyo po si Pablo, yung pakinabang para sa kanya, sabi niya, sineset aside ko yan. Kalugihan sa akin yan. Sapagkat meron akong pinaka-desire. Ano yon? Yung lubos kong makilala si Kristo. At yun na niyo, dinisire niya riyan. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan. Makihati sa kanyang pagtitiis. Kapatid, grabing desire. Tayo, alam mo, kontento na tayo. Nakilala si Kristo. Kilala si Kristo dito. Amen? I know Christ, who He is. Siya yung Savior. Siya yung tinatawagan ko in times of need. Hanggang doon lang, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, at lubusan akong magpapakilala. So, ibig sabihin, meron pa palang bagay na pwede tayong matuklasan higit doon sa ating pong naunawaan for now. Meron pa palang mas i-reveal sa atin ng Panginoon who He is. At doon natin ngayon mapapatunayan na kilala mo, Panginoon, kapag nararanasan mo na yung mga bagay na hindi alam nung iba. Ito, may sasabihin ko sa inyo, hindi kasama rito, dadagdag ko lang. Sa Matthew 13, kung hindi ako nagkamali, o 11, ang nakalagay doon, ito. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hindi inihayag ng Panginoon sa iba, kundi sa inyo. Ano ibig sabihin? May mga lihim tungkol sa kaharian ng Diyos na hindi inireveal sa kanila, kundi inireveal sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pag-aaksaya ng Diyos na i-reveal niya kung ano yung plano niya sa mga taong walang interes sa Kanya. Hindi mo nga. Kaya ho, para makilala mo isang tao, bigay mo yung interest. Spend time with them. Talk to them as open as you can. That's the only way na makilala mo siya. Yung lalim kung sino yung tao na gusto mo makilala. Tama po ba, mga kapatid? Ganun din sa ating Diyos. Huwag kayong masettle, huwag kayong masiyahan doon sa bagay na yun lang ang pagkaunawa natin sa Panginoon. Ito sabi niya, lubusan ko pang makilala si Kristo. Iyon ang hinahangad niya. At iyan ang kaibahan ni Pablo. Amen? Kita-kita natin yung pakinabang sa kanya, kalugihan, para lang sa isang tunay na mahalaga. Sino yun? Yung makilala si Kristo. At para sa kanya, hindi yun sapat. Kaya nga gusto pa niya na mas makilala. So grabe ang pagpapahalaga ni Pablo sa ating Panginoon. At yun po yung pinakamahalagang pangyayari na naganap sa buhay niya at hindi po yung mga bagay na inong-offer ng mundong ito sa kanya. Church, hindi lahat nakakakilala sa Diyos. At kung niloob ng Diyos na makilala mo siya, ano mo dapat gawin? Hello? Magpasalamat ka at? Yes! Pahalagahan mo yung bagay na nangyari sa iyo na hindi nangyari sa iba. Dahil kung nakakilala rin sila, sure ako, baka masigit pa ang ginagawa sa atin nila kaysa sa iyo. Amen? At yun po yung kahigitan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, yun pala, kahigitan mo sa iba. Ano yun? Yung nakakilala ka. Amen? Pero parang yung reaction nyo, hindi kayo proud na nakakilala kayo sa Diyos. Hindi ko makita yung excitement. Ay, salamat. Nakakilala ko. Alam niyo ba mga kapatid, minsan sa mga celebrity lang,
Ha? Yung nakilala nyo lang, nakatabi nyo lang. Tama ba? Napapicture nyo lang, proud na proud kayo. Sinasabi ninyo, ano, nakilala ko si ano, nakita ko si ganito, nakamayan ko si ganito. Ba't sinasabi mo? Ha? Nakita ko kasi Piolo Pascual. Nakatabi ko, tinan mo, may picture. Napakaraming artista ang nakasama ko, kapatid. Gusto nyo bang paniwalaan? Gusto nyo ba ilagay ko pa sa office? Ilagay ko lahat doon? Sa totoo lang, pati si Robin Padilla. Kaya ayoko i-display. Bullshit na bullshit na ako eh. Pero nakasama ko si Robin. Nakasama ko si Gary Valenciano. Lahat itong sinasabi. Pati nga yung mga senator eh. Diba? Pinupuntahan ko eh. Pati sa office ni Rapi Tulfo, napipicture ako. Gusto niyo ba, wala kayong makikita sa office ko na lahat ng mga celebrity na nakasama ko, inilagay ko ron. O, ngayon, kung hindi kayo naniniwala, puntahan niyo ko isang araw. I-scan natin lahat sa cellphone ko. Makikita niyo lahat. Tama? No, what I'm trying to say, bakit po yung mga tao na may hangganan ng buhay at wala namang magandang ginawa sa iyo, pagka nagkaroon ka ng opportunity na makilala at makasama, proud na proud ka. Pinakikita mo pa. Nakita ba? Kasama ko sila. Oh, nakita ba? Oh. Pero bakit, Lord? Parang hindi tayo natutuwang nakilala mo siya. Sino ba may katabi mo? Parang hindi siya natutuwa. Sino ba? Amen ba? Dapat nga yan ang pahalagahan mo eh. Sa dami na pwede mong makilala, ang nakilala mo, yung creator ng lahat ng bagay. Amen. Yung magliligtas sa iyo. Yung nagbigay ng buhay mo. Yun po yung nakilala mo. Wala nang ihigit pa ron. Amen. Siya yung hari ng mga hari. Siya yung Diyos ng mga Diyos. Siya na yung pinakamataas eh. Nakilala ko siya, you should be proud of yourself. Why? Amen. You should be proud of yourself. At yun yung ipinagmamalaki ko, yun yung ipinagyayabang ko. Bakit? Hindi ho ako nagyayabang sa iba para ikumpara sila sa akin. No. Ang sinasabi ko, yung nakilala ko ang Panginoon na hindi pa dumarating sa pagkaunawa ng mga taong ito. At nakakaawa kung ipikit nila ang kanilang mata na hindi sumapit na nakilala na ang Panginoon, alam nyo na kung saan sila pupunta. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bless ka. Sabihin mo, bless ka. Isipin mo na kilala mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, eto. Pangalawa, kung bakit bless ka, kung bakit kakaiba ka sa iba, ha? Sino rito ang kaya mong tanggapin na ikay kawawa? Meron? Sa tingin mo, tanggap mo, kawawa ka? Tingnan mo yung katabi mo, sa tingin mo, kawawa ba yung katabi mo? Tingnan mo nga. Ano, hindi kayang tanggapin, ano? Hindi. Okay. Wala siguro sa atin dito, kahit sabihin mo na hindi pa ganun ang estado mo sa buhay, hindi mo naman sasabihin napakakawawa mo eh. Amen? Kasi kapag sinabi mo yung parang nanguhusga ka eh. Pero alam niyo kapatid, huwag na ako magsalita. Huwag na rin kayo. Tingnan niyo ito. Yung pangalawa, dahil hindi tayo kawawa. Kaya pala tayo ay blessed, kakaiba sa iba. Bakit? Hindi tayo kawawa. Anong ibig mo sabihin dyan, Bishop, na hindi tayo kawawa? O, tingnan nyo Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito lamang, ano kasunod? Basahin. Ang pag-asa kay Kristo ay higit pa saan? Marami po sa tao, kailangan lang si Jesus kailan? Kapag may sakit. Di ba? Kailangan si Kristo para lamang sa kagalingan, sa kasaganaan, sa tagumpay, kapayapaan sa buhay. Walang masama raw kung yun ang inaasahan nila kay Lord. Pero hindi daw po yun ang pangunahing dahilan ng ating pananampalataya. Ang pinakamagandang kaloob ni Lord sa atin
ay ang buhay na, yun yung ating ini-expect Yung buhay na walang hanggan. Tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Okay? Ito, tanong natin ha. Kung mawawala ba ang lahat ng material na bagay at pagpapala sa atin, ngayon, mananatili pa rin ba tayong tapat? Ha? O hindi na? Minsan, iyan ang nagpapabago sa atin Madaling magpasalamat sa Panginoon kapag maayos ang sitwasyon mo. Tama? Kapag naipuprovide pa ang pangangailangan mo at walang hassle, walang trouble, madaling papurihan ng Panginoon. Pero paano kung tayo dumadaan na ngayon sa mga ganong pagsubok? Kaya pa? Kaya pa? Ganun lang naman yung nangyari kay Job, di ba? Yung sunod-sunod na nawala sa kanya, nawala yung kabuhayan niya, nawala yung mga hanap buhay niya, nawala ang mga anak niya. O ano sabi niya? Ang Diyos ang nagbigay? Ang Diyos din ang kumuha? O ano karugtong? Kawawa na ako? Hindi, ang sabi niya, pupurihin ko pa rin siya, amen? So, ibig sabihin, yung pong relasyon niya sa Panginoon ay hindi naapektuhan ng mga bagay na pwedeng nawawala sa Kanya. Amen? Madaling pasalamatan ng Diyos kapag nananagana ka. Pero kapag unti-unti nang bumabaksak ang sitwasyon mo, baka sabihin mo, Lord, nandiyan ka pa ba? Pakinggan niyo ito. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng prayer na tinutugon sa atin ng Diyos. Tama. Paano yung prayer na hindi niya tinutugon? Magpapasalamat ka rin kayo? Ha? Parang dadalawa na kausap ko. Okay. Paano kung yung prayer minsan natin ay salungat sa ine-expect natin? Papupurihan mo pa rin siya. Sample, ganito. May sakit. Hiniling ka na panalangin mo. Ang prayer mo sa may sakit, ano? Wala akong alam na ni-request ng prayer sa may sakit, ang prayer niya, Lord, patayin mo na. Walang ganon, amen? Lahat ng prayer natin, Lord, bigyan mo siya ng kagalingan. Pagalingin mo siya sa kanyang sakit at merong prayer na ganito. Ang prayer mo, healing, pero yung taong namatay. Thank you, Lord. Wala na sumasagot. Lord, pagalingin mo po ang kapatid namin na ito na may sakit. Pagalingin mo po, Lord. Tapos pagkatapos mong manalangin, pag-alis mo, may tumawag, patayin na po yung pinanalangin mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ha? Thank you, Lord. May tumawag uli. Ipag-pray mo uli yung may sakit. Pinag-pray ko uli, Lord, pagalingin mo, namatay uli. Thank you, Lord. Sagot naman, thank you, Lord. Paano? Sino dito may sakit? Gusto ng prayer? Meron pa ba? Meron pa ba sa tingin nyo magpapapray? Meron pa? Wala na. Bakit? Lahat na lang ng ipag-pray, patay So, eto nga. Yun ba ay pwede mo ipasalamat sa Diyos? Ala nang sumasagot. Gusto niyo bang bumaba pa ako para lang makuha ko loob niyo? Ha? Alam niyo ba na maging panay yung hindi pagtugon ng Diyos sa bawat panalangin ay kailangan natin ipagpasalamat. Alam niyo kung bakit? Kasi madali nga, sabi nga, Lord, salamat, answered prayer ko. Thank you, Lord, ginrant mo yung prayer request ko. Thank you, Lord, purihin ka.
paano nga kung hindi nga nangyayari yung request mo? Napakatagal mo nang ipinapanalangin pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita yung kasagutan nito. At parang napoprostrate ka, nadidiscourage ka, Lord, lalapit pa ba ako sa iyo? Kung alam ko na lagi naman akong mabibigo sa hihilingin ko. Parang itinutulak mo ko na hindi na ako magtiwala sa iyo. Bakit? Kaya ako lumalapit sa iyo dahil alam ko may kakayahan ka na tugunin yung prayer ko. Pero bakit every time na lalapit ako sa iyo, lagi akong bigo? Kung ikaw yun, papatuloy ka pa? Alam mo, kapatid, na pwede ko ipasalamat sa Diyos sa hindi niya pagtugon sa lahat ng prayer. Tanungin niyo kung bakit. Salamat, Lord, hindi lahat ng prayer sinasagot mo. Dahil kung lahat ng prayer ay sinasagot ng Diyos, lahat tayo patay na rito. Anong ibig mo sabihin, Bishop? Paano yung tao na may galit sa'yo? Ang prayer nun sa'yo, Lord, mamatay na sana yung tao na yon. Pinakinggan ng Diyos, patay ka na. Paano yung taong kinaiingitan ko? Lord, naiingit ako doon sa tao na yan. Buisit na rin ako niya. Mamatay na yan, Lord. Mamatay na. Hinihiling ko siya, mamatay na yan. Ano gagawin ng Lord? Dahil sumasagot ang Diyos sa lahat ng prayer. Kailangan kong patayin yung tao na yun. Bakit? Dahil yun ang prayer mo. Salamat na lang ang Diyos. Hindi lahat ng prayer sinasagot. Amen. Dahil kung lahat ng prayer sinasagot ng Diyos, lahat tayo ngayon dito, dahil may mga tao nang hangad, ay hindi mabuti. Kaya nga ang prayer namin, even in our prayer, personal prayer namin, Lord, any prayer not inspired by your Holy Spirit, we cancel it in Jesus' name. Bakit? Sapagkat may mga tao na ganun ang panalangin. Kaya kinakansela mo. Anumang panalangin, Lord, na hindi ayon sa kalooban mo, hindi namin ito pinapayag at pinapahintuloy. Pero nakita kong positibo ron. Salamat na lang, Lord. Bakit? Hindi lahat ng prayer ng tao tinutugon mo. Dahil kung lahat tinugon mo, lahat kami, wala na rito. Tinamay katabi mo, ba't nandiyan pa yan? Sapagkat may prayer yan na hindi sinagot ng Diyos. Amen, mga kapatid? O ngayon, mapoprostrate pa rin kayo? Ha? Madidiscourage pa rin kayo dahil meron kayong request? Paano kung yung request ninyo ay hindi pala makakabuti sa inyo, pero alam nyo, tama yung hinihiling niyo. Tapos minsan, dinidelay ng Diyos. Gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, pero dinidelay ng Panginoon. Bakit? Sapagkat gustong makita ng Diyos, how sincere are you sa bagay na hinihingi mo? Minsan, eto, kakahingi mo lang. Pangalawa, pangatlo, isang linggo pa lang na hindi po ginagrant sa'yo. O ano na ngayon, sa susunod na linggo, yung pa ba hinihingi mo? Hindi na. Bakit? Na-discourage ka na. Doon ka lang sinusubukan ng Panginoon. Kaya mo pa ba, anak? Kaya mo ba na magsaga, na maghintay? Kahit hindi ko agad tinutugon yung prayer mo. Ito, madalas na sinasabi ko sa inyo Hindi ko lang alam kung naalala nyo Napakadali sa Panginoon na tugunin yung panalangin mo Amen. Kaya niyang ibigay yung request mo. Amen. Pero alam niyo ba, mahalaga sa Panginoon? Ito, tandaan mo ito. Kapag ibinigay ko sa iyo yung hinihingi mo ngayon, pagkatapos mong matanggap, nasaan ka na? Iiwanan mo na ako Bakit? Nakuha mo na yung gusto mo Pero ba't ko'y dinidelay na hindi ko ibigay sa iyo? Sapagkat yung kung hindi mo makuha yung nire-request mo, lalo kang nagsusumiksik sa Panginoon, Lord, kailan ko ba makukuha yung hinihingi ko sa iyo? Hindi ka umaalis sa presence ng Lord. Bakit? Dahil may hinihingi ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ko muna ibibigay yung request mo. Bakit? Mas gusto ko yung presence mo na kasama ko ngayon kaysa sa gift na hinihingi mo na ibibigay ko kung sakali na makuha mo ito. Amen? O ano mahalaga sa Diyos? Ikaw, hindi yung regalo, hindi yung hinihingi mo. Ganito tayo Oras na ibigay ng Diyos sa'yo. O nasaan ka na? Subukan mo anak mo humingi ng pera. Pagkatapos humingi, kasama mo ba o talikod na? Saan na pupunta? Saan na pupunta? Hindi ka babantayan nun. Bakit? Nakuha na niya gusto niya. O eto ngayon, i-delay mo.
Anak, may ginagawa ko mamaya. Aalis siya? Lalakad ka na. Tay, ano ba? Yung hinihingi ko, sandali lang, mamaya na. Ano yung anak mo? Sino mo? Tay, hindi umaalis sa tabi mo. Bakit? Hindi nakukuha yun. Ngayon, nagmadali ka. Anak, ito. Asan yung anak mo? Iniwanan ka na. Ganun ang nangyayari sa atin sa Diyos. Kapag ibinigay agad sa iyo ng Panginoon, ano saan ka na? Wala na. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Kung mawala ang lahat ng material at pagpapala ngayon, kaya pa ba kung maging tapat? Ito pa isa. Huwag nating ilagay ang ating pag-asa kay Lord para lamang saan? Ang mundo nakatuon sa pansamantala, sa pera, ari-arian, katanyagan, kapangyarihan, ngunit tayo nabubuhay sa walang hanggan. Amen. Ang buhay dito sa lupa, pansamantala lamang. Ang tunay na tahanan ay ang makasama natin ng ating Panginoon. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok, pag-uusig at paghihirap, hindi po tayo nawawala ng pag-asa dahil alam natin na naghihintay tayo ng kaluwalhatiang mapapasa atin pagdating ng araw. Yun yung ating pag-asa. Hindi dito lamang. Ang pag-asa natin ay nasa kabilang buhay. Eto, tinan nyo kapatid. Sino may tiisin ngayon? Salamat. Walang tinitiis. Sino po may dinadala ngayon? Salamat. Maraming sinungaling dito. Lahat tayo kahit pa paano may battle sa buhay. Amen. Hindi man tayo nagsasalita, hindi man tayo kumikibo, hindi naman kasi tayo very expressive, pero somehow, meron tayong kinikimkim. Meron tayong tinitiis. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo lang sa loob mo, huwag mo sasabihin sa kanya. Sa loob mo, tagal na ako nagtitiis sa'yo. Eto, sabi ng Panginoon. Sabi, tingnan niya, basa. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay ano? Hindi sinabi rito na wala tayong tiisin, mayroon. Amen. Pero yung lahat ng tinitiis natin, lahat daw ng pagsubok natin, lahat ng sakripisyo natin, ano bang klase ito? Ang lahat ng yan ay hindi maihahambing doon sa kaluwalhatian na isi-share ng Panginoon pagdating ng araw na makasama na natin. Amen, mga kapatid. At dahil may katiyakan tayo sa buhay na darating, kaya ho na pagtitiisan natin ito. Kaya nga kahit mahirap, nakapagpapatawad po tayo. Hindi tayo natitinag sa kabila ng mga pagsubok. At kaya pa rin natin maglingkod ng may katapatan sa Diyos. Mga kapatid, basa, ang ating hindi nasasayang. Akala nyo lang. Baliwala ito sa Diyos. Hindi. Tingnan nyo to. Tingnan nyo, basa. Kaya nga, magpakatatag kayo, huwag matitinag, magpakasipag kayo saan? Yaman? Hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Binibigyan tayo ng guarantee ng Panginoon. Ito, basa. Kaya hindi tayo kawawa. Dahil ang pag-asa natin kay Kristo, hindi lamang saan? Dito. Ang pag-asa natin kay Kristo, maging sa kabilang buhay. At doon tayo nakatanaw. Hindi dito sa mga pansamantalang bagay. Amen? Anong kaibahan natin sa kanila? The reason why we are blessed? Number 1, nakilala natin siya. Pangalawa, hindi tayo kawawa. Okay? Napakasakit kasi, kawawa. Pangatlo, kapatid, kung bakit po kakaiba ka sa kanila? Dahil ligtas ka. Tingnan nyo to. Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya buong daigdig, kung ang katumbas na to ang kanyang buhay? Pagpapalit mo? Realidad ito. Ano sa palagay nyo ang pinagsisikapan ng tao? Ano pinagsisikapan ng tao? Hindi mo ba magtagumpay? Yung yumaman? Yung magkaroon ng posisyon? Yung ikaw ay matanyag at sumikat? Tama ba? Walang masama na tayo po ay magsumikap para tayo umunlad.
Pero may isang ito pinakamahalagang tanong sa atin ng Panginoong Hesus. Ito tanong. Basahin nyo. Ano daw ang pakinabang natin? Kung makuha natin ang lahat ng gusto natin, pero napahamak naman ang kaluluwa natin. Ang tanong na ito ay hindi lamang po tungkol sa kayamanan o karangyaan. Ito po ay tanong tungkol sa mga prioridad po natin sa buhay. Ano ba pinakamahalaga sa atin? Ano ba yung ibinibigay ng mundong ito kumpara sa kaligtasan ng kaluluwa? Tandaan po natin ito, mga kapatid, listen to this. Ang kayamanan ay maaaring mawala. Ang kalusugan natin ay maaaring humina. Ang katanyagan ay maaaring makalimutan. At ang ating mga ari-arian ay maiiwanan natin pagdating ng kamatayan. Pero yung ating kaluluwa, hindi po yan nawawala o namamatay. At yan po ang hahatulan ng Diyos pagdating po ng araw. At yan po dapat ang ating pinapahalagahan. Amen? Alam niyo ba, kaluluwa po natin ay walang katumbas na presyo? Kung tayo man daw ay mawala ng yaman, ari-arian, katanyagan, posisyon, pwede nating maibalik yun eh. Pwede nating bawiin ang lahat ng yan eh. Pero kapag daw tayo ay namatay at nahiwalay sa Diyos, walang anumang laki ng kayamanan ang makapagliligtasan. Kita niyo? Hindi basta-basta kaluluwa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, bless kayo, kakaiba kayo. Bakit? Naligtas tayo. Inisper tayo ng Panginoon na mapunta tayo saan? Sa impyerno, at iyon po'y pinakamalaki ng bagay na pwede nating ipasalamat sa Diyos. Amen po ba? Hindi natin kayang tubusin sa kamay ng Diyos. Basahin natin, sabay-sabay yan. Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad ng kanyang buhay ay halagang sakdal. Gaano man ang halagang hawak niya, hindi upang siya ay mabuhay ng hindi na, at sa labi ng libingan ay hindi. Ano sabi rito? Ang bayad ng ating buhay ay sakdal taas. Sakdal taas ha? At gaano man daw kalaki ang hawak mo, hindi daw sapat. O tanong, ano yung amount na sasapat? Meron? De wala, amen. Ibig sabihin, hindi dahil may pera ang tao, siya ang may kontrol ng buhay nito. So hindi ang kayamanan niya ang makakapigil para hindi siya mamatay. Hindi ang pera niya ang magliligtas sa kanya sa libingan. Hindi niya ito matatakasan. Amen, kapatid. Hindi niya ito matatakasan. Kilala niyo po ba si Esau? You know Esau? Kilala, yung binutuhog, saka sinasamsaw sa suka. Kilala niyo ba si Esau? Kapatid nino? Kapatid ni? Alam niyo ba, kapatid, na ginibak niya yung birthright niya dahil lamang sa isang bowl na sitaw o beef? Do you know that? Ha? O anong di sa pagkaugnayan niya sa atin? Marami rin sa atin, ipinagpapalit natin ang spiritual na pagpapala para sa pansamantalang kasiyahan. Ipinagpapalit ang pagsunod sa Diyos para lamang sa pansamantalang mga bagay. At minsan ipinagpapalit natin ang kabanalan para lamang sa pansamantalang kasikatan. Ipinagpapalit ang relasyon sa Diyos para sa makamundong tagumpay. So ang tunay, basa,
saan nakabatay. Ang Diyos ay kumikilos hindi dahil sa iyong pagluha. Ang Diyos ay kumikilos dahil sa iyong pagsunod. Amen. Pwede tayong umiiyak sa harapan ng Diyos, pero maaawa lang sa iyong Diyos. Pero para humatinag ang Panginoon at gawin yung bagay na gusto mo, kapag nakita ng Diyos yung pagsunod mo at hindi yung pag-iyak. Amen, mga kapatid? So dito sinusukat ngayon, itinatanong ni Lord sa atin ngayon, anong pakinabang natin kung makanta natin ang buong mundo? Kung ang katumbas nito'y kaluluwa mo. Can you imagine? Itinapat sa'yo, kaluluwa mo, ang itinapat sa'yo buong daigdig. Kung mapasa'yo man daw ang buong daigdig. Oh, kapatid, sino rito i-give up ang faith? Kapalit lang ng mga kalahating milyon. Bibigyan kita ng kalahating milyon. Umalis ka sa Elion. Alis ka, hindi. Oh, ang gagaling naman ng talagang lumambot ang puso ko doon sa narinig. Pero mo kalahating milyon na, hindi pa aalis? O ibigay ko sa iyo ang SM. Talikuran mo, faith mo. Gagawin mo, hindi. Napakarami talagang sinungaling talaga. Kapatid, o ikaw na may-ari ng Philippine Airlines. Sabihin lang sa iyo, sige, sa iyo na Philippine Airlines, i-give up mo yung pay kay Lord. Gagawin mo, hindi. Naku, Panginoon. Sure ako. Sa trabaho nga, kaya natin ipagpalit si Lord. Sa konting kita nga lang, iiwanan mo church. Tama, hindi. Yun ang totoo, kapatid. Subukan mo, may transaksyon ka ng linggo. Kikita ka ng mga 5,000. Ano gagawin mo? Lord, sayang ito. Laman loob din dito, laman loob. Ako, maintindihan mo naman, pero ito, baka makawala. Kaya mo i-give up ang Diyos. Amen. Ang sabi rito, buong daigdig mapasayo. Pero anong mapapala mo raw kung ang katumbas nito, kaluluwa mo? So ibig sabihin, mas mahigit yung kaluluwa mo kumpara sa pwedeng i-offer ng mundo ito. Amen. Besides, hindi naman natin talagang mapapasa atin ang buong daigdig. Amen. Kahit ano gawin natin, hindi mapapasa atin. Pero sabi ng Lord, sige, mapasayo na. Pero anong mapapala mo kung kaluluwa mo katumbas nito? So para sa Diyos, mas higit pa rin ang kaluluwa mo kaysa sa bagay na pwedeng i-offer ng mundo nito. Amen, kapatid? At yun ay pagpasalamat mo dahil naligtas ka, hindi tayo pupunta sa sabihin mo sa katabi mo, isipin mo, hindi ka pupunta sa impyerno. Akala po doon ka patungo. Sabihin mo, amen? Napakasarap, kapatid. Diba? Nangyari sa iyo yung bagay na hindi nangyari sa iba. Naligtas ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos for that. Tayo po tumayo at yun ang kaibahan natin sa kanila. Ang kaibahan mo.